beloved Boss Mike Cervera. Gawing moderno at iwas baha. Yan daw ang plano sa lampas 8 bilyong pisong EDSA rebuilding na magsisimula sa June 13. At para hindi maipit sa trapiko, may mga ipatutupad sa EDSA gaya ng odd-even scheme. Nakatutok si Joseph Moro. Handa na ba kayo? Sa June 13, sisimulan na ang lampas 8 bilyong pisong EDSA rebuilding. Palit kalsada ang gagawin sa EDSA dahil na pag-iiwanan na raw ang disenyo at materyales nito. Gagawin na rin itong flood-free. Bubungkalin po natin yung... Grabe no mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos. Ito pinangako ni Digong noon. Sabi ni Digong, 3 to 6 months, wala ng traffic sa EDSA. Umasa pa kayo. Ay, yung mga DDS, umasa pa mga kababayan. Ano? Ito na, pasok! existing pavement sa EDSA, papalitan po natin ng bagong pavement na matibay na pavement. We will adopt actually yung latest technologies on concrete mix at saka yung on top of the concrete mix pala na gagawin natin. Ito na mga kababayan. Ito yung sinasabi ko noon, mga kababayan. Ito yung sinasabi ko noon na kapag sana gumawa na ng kalsada sabay-sabay na para hindi na bumubungkal yung mga linya na dumadaan dyan sa kalsada. Tulad ng ng nawasa. Yung linya ng tubig dapat isabay na sa pag-asa sa ayos. Ano pa? Linya ng mga kuryente, telepono, kung meron mang dadaan pa dyan, dapat sabay-sabay na. At eto pa mga kababayan, eto pa. Yung sana, yung kalsada parang sa ibang bansa mga kababayan. Alam nyo kung napakatibay. Hindi basta-basta nadudurog o nagigiba. Diba? Ganun dapat mga kababayan eh. Pero eto mukhang yun ang gagawin na ng Pangulo. Mukhang nakinig tuloy. Lalagay tayo ng running surface na makapal-kapal na asphalt, para smooth yung traffic natin yan. Unang babakbakin ng north at southbound lane ng EDSA Bus Carousel mula Pasay sa Maynila hanggang Guadalupe sa Makati. Nako, mahaba yan mga kababayan mula Pasay hanggang Guadalupe. Mga kababayan. Yan po yung babakbakin mga kababayan. So magsisikip po ang trapiko, mga kababayan magsisikip ang trapiko sa kahabaan ng EDSA. Eto. Maglalagay ng mga harang habang ginagawa ito, pero tuloy ang operasyon ng bus lane na ilalagay na sa ibang lane. Kaya pa rin itong magbaba at magsakay ng mga pasahero sa mga nakagawiang bus station. Ang mababawasan ng lane ang mga regular na motorista. Hanggang Desyembre, gustong matapos ng DPWH ang EDSA bus lane. Kapag natapos na po yung inner lane, ibabalik na po ulit ang busway doon sa inner lane. At susunod naman yung outer lane. Pero hindi muna gagalawin ng mga EDSA overpass at underpass. Magkakaroon muna ng 2 linggong paghahanda ng mga makinarya at materyales sa EDSA. Naku, mga kababayan, maniwala kayo magiging traffic ito. Pero sinadjust ko na mga kababayan. Sinadjust ko na kay Pangulong Bongbong. Sabi ko, Manong, baka pwede, total naman kaibigan natin si Ramon Ang, baka pwede yung Skyway gamitin natin ng libre. Pwede po ba yon mga kababayan? Pwede ba yon? Gamitin natin yung Skyway ng libre kasi napakamahal ng singil kasi naman pribado yun, yung Skyway, mga kababayan, di ba? Baka naman pwede, mga kababayan, doon na lang dumaan. Total naman kaibigan naman natin si Ramon Ang, di ba? Para iwas traffic ba? Yung mga pribadong mga sasakyan, doon na magdaanan lahat. Libre. Di po ba? Tapos, ang gagawin natin mga kababayan, yung mga pampasahero naman, dito na lang sa EDSA. Kita nyo, luluwag yan. Maniwala kayo, luluwag yan. Pasok. Magkakos na yan ng traffic kasi may movement na dyan ng equipment, yung pag-adjust ng barriers at paglalagay ng barriers.
meron ng obstruction yan. Correct, mga kababayan. Ngayon pa nga lang na wala pang obstruction, wala pa yung mga backhoe na bubungkal dyan, wala pa yung mga mixer na magbubuhos ng mga semento, wala pa yung mga iba pang mga kagamitan, mga kababayan, traffic na. Paano pa kaya, di ba? Kaya kailangan, mga kababayan, gamitin natin yung alin, yung pribadong daanan. Hingin natin kay Ramon Ang na dito na baka pwede naman, libre. Diyan na kami dadaan sa may Skyway. Ay, pero hindi ako nagbibiro. Pwedeng mangyari 'yon, mga kababayan, di ba? Pumayag na po si Ramon. Pumayag na pala eh. Kita nyo, ang bilis ng aksyon, di ba? Tuloy. Halos kalahating milyong sasakyan ang dumaraan sa EDSA araw-araw. Para maiwasan ng Carmageddon, magpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA. Simula June 16, magkakaroon ng 1 linggo na dry run ang MMDA para doon sa odd-even scheme na ipatutupad dito lamang sa EDSA habang nire-rebuild ito. Bukod Maliwanag, mga kababayan, ito na naman na color coding ad scheme, mga kababayan, isasagawa po dyan sa EDSA lang. Hindi po sa lahat, mga kababayan. So alam nyo na. So yung gagawin nilang ordinansa para sa EDSA lang. Hindi po para sa MacArthur Highway, hindi po para sa Rizal Avenue, hindi po para sa Rojas Boulevard, at hindi po para sa Marcos Highway. Opo, ha? Di ba? Yun. Di ba, mga kababayan? Hindi, okay lang yun. Tuloy. ito doon sa meron tayo na number coding scheme. At ang sabi ng MMDA, NCAP na ang gagamitin nila na panghuli. Makasanayan muna. Or sisitahin na Yan na, mga kababayan, may huli. Kaya sumunod ho tayo. Huwag ho tayong pasaway. Mga kababayan, huwag natin gagawayahin yung mga DDS. Ano po, na kapag kahinuli, sisihin ng gobyerno. Kasalanan ba ng gobyerno kung hindi ka sumunod sa mga batas na pinapatupad? Nako, Diyos ko po. Tuloy. pero hindi po kami mag-i-issue ng ticket. Sa June 23, sisimula ng paninikit. Bawal sa Lunes, Miyerkules at Biyernes sa mga plate number. Yan, mga kababayan, 357. Bawal tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ang plate numbers ending 357 at ano pa? Na nagtatapos sa 1357 at 9. Kita nyo 1357 at 9, mga kababayan. So yung 2468, mga kababayan, ano naman yon? Lunes, Miyerkules, Biyernes. Ano ba to? MWF. MWF, mga kababayan, bawal po ang nagtatapos sa 1, 3, 5, 7, 9. Tuloy. Ang mga plate number naman nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8. Bawal sa EDSA sa Martes, Huwebes at Sabado. TTHS naman, bawal ang alin? 0, 2, 4, 6, 8. Ayos. Maliwanag, mga kababayan, Grabe, no? Matindi itong ginagawa ni Pangulo na ito. Sabagay, sa totoo lang, mga kababayan, kung gusto nyo ng ginhawa, kailangan may sakripisyo. Kapag natapos ang kalsada na to, malaking tulong sa lahat ng motorista at mga biyahero at yung mga namamasukan papunta ng Quezon City, papunta ng BGC, papunta ng Makati, mga kababayan, tuloy. Walang odd-even scheme sa EDSA tuwing linggo. Hindi naman daw sakop ng odd-even scheme kung tatawid lamang ng EDSA. Exempted naman dito ang mga hybrid electric cars at mga TNVS. Ayan, mga kababayan, yung mga hybrid at mga electric cars, ito po yung mga makabagong teknolohiya ng sasakyan. Yan. At saka yung iba pang mga transport network services, vehicle. Sa ngayon, 24/7 ang implementasyon ng odd-even scheme, pero pwede magkaroon ng window hours base sa kanilang magiging pag-aaral. Para magkaroon naman ng alternatibong daan, libre naman ang toll sa ilang segment ng Skyway na ipatutupad sa kasagsagan ng EDSA rebuilding. Yan, mga kababayan, na sinasabi ko. Libre na hanggang Buendia dapat.
Oo, di ba? Para pagbaba mo ng Buendia, Makati agad eh. Di po ba? Mga kababayan, hindi ko napapansin mga kababayan, alam nyo. Oo. Ang haba-haba na pala ng live natin. Ang haba na ng live natin, oh. Hindi ko napansin mga kababayan, ha. Oo, pasensya na kayo. Bibitinin ko po uli kayo, ha, mga kababayan. Alam mo, sa karagdagang balita, mga kababayan, puntahan nyo lang ho yung mga, yung mga pinagkakatiwalaang mga mainstream media at syempre yung mga kasama natin mga vlogger. Ano po? Muli mga kababayan, no, bago tayo maghiwa-hiwalay. Isa munang like, share and subscribe. Opo at kita-kita po tayo. Oo, try ko mamaya kasi ngayon nandito po kami sa Milan. Mamaya po lipad ho namin mag-eroplano papunta naman ho kami ng Barcelona. Ano po? Barcelona. So hanggang katapusan. Ano po? Tapos lilipad from Barcelona, lilipad na ho ako papuntang Vietnam. Ano po? Yun. Vietnam naman ho ako. Pagkatapos naman ng Vietnam, lilipad naman ho ako papuntang, tapos na tayo sa North Korea, South Korea naman. Babalik tayo doon. Para ho masama ko si Jen. Ayun, tulog pa Oo. Actually, ayoko na mag-travel eh. Tatravel lang ako para sa kanya eh. Sa totoo lang eh. Oo. Tapos, nag-iinarte pa eh. Muli, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. At kita-kita tayo. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!